Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon na bigyan ng reaksyon, opinion ang panawagan ng isang pro-BBM vlogger. Sa taong bayan, magkaisa ang taong bayan para talunin o papagsakin ang mga Duterte. Update lang muna tayo sa fund drive natin sa Brave 14 Marines. Meron tayong naipon na 100,000 sa ngayon. Galing sa inyong padala at nandun na yung tao na magdeposito sa bangko. So, as of now, mula nung nagsimula ang fund drive, meron na tayong 470,000 pesos na ipong tulong sa Brave 14 Marines. Sa mga gusto pang magpadala, voluntary lang, kahit anong amount, kahit maliliit, okay lang, 5, 10, 15, 20, 50, no problem. Sa dami ng nagpapadala na ipon, lumalaki. Ito po yung GCash natin. Medyo balibaliktad lang yung number. 0966 265 8480. 0966 265 8480. Evan Henry Sibog ang pangalan. Echo Victor Alpha November. Ito na yung post. Grabe naman to. Sabi dito, ni Eli, post ni Eli, Lovely Granada, nanawagan sa taong bayan, magsanib puwersa laban sa mga Duterte. Direktang binitawan ng vlogger na si Lovely Granada ang kanyang panawagan sa taong bayan at iba't ibang political groups na magsanib puwersa umano laban sa mga kampo ng Duterte. Ang pahayag ng vlogger ay matapos niyang itanong sa social media kung bakit kung kailangan bang magkaisa ang iba't ibang kulay politika kagaya ng liberal, yellow, pink at Marcos loyalist upang makamit ang isang layunin para sa bansa. Okay, no problem. Magkaisa kayo, lahat. Lalabanan namin kayo, kaming mga DDS. Tignan natin ang reaksyon ng taong bayan. 231,000 ang nag-react. 160,000 ang tumatawa, 13,000 ang galit, 151,000 lang ang nag-like. So, mga more than 80% ay hindi naniniwala dito sa panawagan ni Lovely Granada. Sige, kahit magsama kayo lahat. Ano ito? Sa pinakahuling survey ng WR numero, ang pinakamalaking partisan group o political group sa mga botante, taong bayan, 37% consider themselves as Duterte supporters. 20% consider themselves as kakamping o dilawan. Only 18% consider themselves as Marcos loyalists and the remaining neutral. So tingnan mo, kahit pagsamahin mo na yung loyalist at saka Marcos, 20 plus 18, 38. So halos kapantay lang ng DDS. Sige, magsama kayo. Ano yung survey ng Pulse Asia? Kahit sinong i-match up one-on-one laban kay BP Sara, tatalunin sila ni BP Sara. Example, one-on-one, Leni and BP Sara. Ang pumili kay BP Sara is 53%, 34% lang pumili kay Leni Robredo. One-on-one na yan. One-on-one, BP Sara and Hontiveros. 67% ang pumili kay BP Sara, 31% lang kay Hontiveros. Kahit sinong match up, kahit si Rapi Tulfo, talong-talo sila. Kaya, good luck
Lovely Granada, sa inyong panawagan, pagbigyan nyo naman si Lovely Granada, sige, magkaisa kayo. Ang tanong, kaya bang mag-join forces ang unity sa 2020 election? Kung kayanin man, sige lang. Yan na yung tinatawag na kain suka. But I doubt. Kasi mulat sa poll, magkalaban ang Marcos at ang mga dilawan kakamping. Ngayon, parang nagsasama lang dahil nandyan si VP Sara na common enemy nila. Yan ang mga inaasam-asam ni Trillanes, ni na Ronald Llamas, na sana magkaroon ng iisang kandidato lang sa 2028 na lalaban kay BP. Sa tingin ko, hindi pwede yun. Magkakaroon talaga ng kandidato ang administrasyon. Kung sino man yan, di ko pa alam. Sabihin na lang natin si John B. Crimolia, may nagsasabing First Lady Araneta daw. Basta meron. Magkakaroon din ng kandidato ang Dilawan. Sabihin na lang natin, either si Contiveros or si Bam Aquino. Magkakaroon din ng kandidato ang mga makakaliwa. Leo Didigos mo kaya. Pang-apat, si BP Sara. Kaya kung apat silang maglaban-laban sa 2028, tapos ng boxing. Siguradong panalo si BP Sara. Impeachment? Hindi ninyo makukonvict si BP Sara kahit balibalik ta rin nyo pang mundo. Dahil hindi nyo kaya yung 16 na conviction vote. Kaya itong trial na ito ni BP Sara, siguradong panalo na siya. It's just a matter of time bago may isa na namang Duterte na uupo sa Malacanang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni sinanay ang taga Anogero. Na ilahan ka ito kung hinaba. Hangtod ang iyang pagkaitantan nga isabili siya kay kung di pa nga paano wala di among magamit. Di lang nanay butang nanay. Ni nanay sa gos nga bahin sa iyang balay. So karon atong sudlo nanay, sulod. Karon mo na ni ang itsura sa balay ni nanay sa iyang atop. So dako nagid gayo og mga buslot. Salamat ako kay wala sa among panimalay ang tabang nga dako. Kadi mi makawayad sa kuan sa kabuton lang. Salamat kaayo. So kuan na gid nanay ba? So gipang sapawan na unta apan lata na manggid ang yero. Nakatulog yapon. O mga dako na gid kaayo og buslot. So karon nanay pila na gani ni katuig ang imong balay? 35 na katuig. So dugay na gyud. Dugay na. Antos kami sa Akalisod. Oo, so ikaw nanay balo ka na wa ka na ibana. Wala na, napulo na katuig. Napulo na katuig sa imong pagkabalo. Pagkabalo. Oo, so unsa imong panginabuhian nanay? Kani akong gabantan akong sweldo nga kada tulo ka bulan 6,000 tagaan kami. Gatagaan ra ka. O tagaan mi. So tungod sa imong kalisod wala gid ka nakakuan og kapalit og atop. Wala. Mhm. Salamat. So kami. naa pa kay anak nanay nga kuan? Isa naman ang akong anak. Isa ra imong anak. Kana ang tuwa dito sa tindahan. Ako gabantayan. No wala na kailain anak di ay. Na apo ko ra. Salamat sa Ginoo ug sa nagtabang ka nako. Makabalay na ka nanay. Ako makainis na po ba. Oo, 82 naman imong edad nanay ba? 72. O 72 ka na. O salamat kay nanay.
Salamat kaayo tungod ang nag-sponsor ani. Salamat dagan, salamat na. Tasaan siya kinabuhi ang makapadayon pa siya sa iyang pag-alagad kanamo.